Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Siyempre sa ating mga kababayan na nakatanaw ho ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre sa mga bago po nating mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat at naway lagi po namin kayong makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga mahalagang tinatalakay dito po sa ating programang Kumpirmado. So bago po ang lahat ay ang pag-uusapan ho natin ngayon ay tatlong topic po. No? Una, yung tungkol po kay Harry Roque na kung saan yung CIDG ay nagsabi na gagalugarin yung lahat ng CCTV na kung saan ay maaaring malaman kung nasaan at papaano ang nangyaring pagtakas o pagtatago ni Harry Roque na kung saan ay tinatakasan ang mga katanungan ng ating mga mambabatas dyan sa Quadcom kung saan ay iniimbestigahan siya sa Kamara. At pangalawa ay yung tungkol po sa kapatid ho ni Michael Yang na kung saan ay nakatatandang kapatid niya na kung saan ay nahuli dyan sa NAIA. So pangatlo, ito pong nangyayari yung karma dito po kay Rodrigo Roa Duterte na kung saan talagang baksak na ho sa Senate race. So umpisahan ho natin mga kababayan dito po sa nangyari ho sa kay Harry Roque, no? Ayon po dito, patuloy ang paghahanap ng tracking team ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kay dating presidential spokesperson Harry Roque based sa arrest order ng Quad Committee ng Kamara de Representante. Okay, tuloy ho tayo. Sinabi ni CIDG spokesperson Lieutenant Colonel Imelda Reyes na may nakuha na silang impormasyon sa posibleng lugar kung saan nakita si Roque. The order day may nakuha tayong lead. We requested all ready CCTV dun sa establishment kung saan siya ay nakita ayon ho kay Colonel Reyes. Kamakailan lang ay naglabas naman ng showcase order ang Quad Committee laban sa asawa ni Roque na si Mila Roque dahil sa hindi pagharap sa investigasyon ng mga kongrista o congressman o dyan sa Kamara. So ibig sabihin yari na. Dahil sa pagmamatigas ditong ni Harry Roque, abay dahil po sa pinapakita niyang katakatakang mga sagot at hindi ka panipaniwalang mga rason, ay naisipan ho ng Kamara na ipatawag na rin pati yung kanyang asawa. Nang sa ganon, alam niyo, malalaman yan. Dahil natitiyak ko siguro kaya nagtatago itong si Roque o tumakas. O baka tumakas na itong mag-asawa dahil iba naman si Roque, iba naman yung asawa niya. Baka mamaya, dahil po sa kaba ng kanyang asawa, ay pumalpak yung sagot ng kanyang asawa na siya namang ikalalaglag
o ikatutuklas, pasensya na po, ng katotohanan ng ating mga congressman kapag ang asawa ni Roque ay nagkamali sa kanyang sasabihin, di ba? So siguro kaya mas inisip na rin ni Roque na umalis, magtago, dahil baka pumiyok yung kanyang asawa, di ba? Baka may masabi na kontra sa mga palusot ni Harry Roque yung sasabihin ng kanyang asawa. So malamang yan po ang dahilan, o di naman kaya tumakas talaga si Harry Roque dahil nangangamba siya na baka may nabubuo na o may nakahanda na mga ebidensya na magsasabi talaga na siya ay guilty. At baka may mga ebidensya na rin na nakalap ang ating mga kinaukulan na pwede nilang ipresenta sa Quadcom na maaring maglahad ng katotohanan tungkol kung saan nanggaling yung lahat ng hari-arian ni Harry Roque. So, posibleng ganun mga minamahal ko mga kababayan. So, pwede rin na baka kaya ayaw ni Roque lumantad dahil hindi niya talaga kayang patunayan, wala siyang resibo o wala siyang kakayanan na ipaliwanag ng maayos, o baka natatakot siya na baka malantad ang katotohanan na yung pera na maabot ng 60 million ay mula sa hindi magandang paraan, kaya siya nagkaroon ng ganong kalaking pera. Kasi katakataka po ang paglobo ng pera ni Harry Roque na kung saan nagmula sa 100,000 lamang hanggang sa naging 66 million o mahigit pa, na kung saan sobrang tumas naman yata, na kung saan kaduda-duda, lalong-lalo na, kaya nasabi kaduda-duda, alam naman natin wala po yung pinagkaiba kay Garma, na kung saan dahil madikit kay Duterte, amo niya si Duterte, bossing niya, Panginoon niya si Duterte, ay naging kaduda-duda din, lalong-lalo na yung bahay niya sa ibang bansa na milyon-milyon ang halaga, maging dito sa bansa natin na kung saan umaabot ng 200 plus million ang halaga ng kanyang mga bahay na pinatatayo. So maaring sa patuloy na pag-iimbestiga ng Kamara o ng ating mga congressman dito kay Harry Roque, ay maaring mas marami pa silang matuklasan o malaman sa kabila ng mga tinatagong sekreto dito ni Harry Roque. Okay, sana lang ay sa lalong madaling panahon ay malaman at matuklasan ang CIDG, yung sinasabi nilang tracking team na binuo nila, na kung saan ay nag-iimbestiga ngayon dito po kay Harry Roque. Okay, dumako naman po tayo sa usapin naman po tungkol po dito sa utol o kapatid o kuya ni Michael Yang, na kung saan ay nadakma o nadampot o nahuli sa NAIA. Ayon po dito mga minamahal kong mga kababayan, nadakma ng mga tauhan ng Bureau of Immigration o BI ang Fugitive Search Unit FSU sa tulong ng Presidential Unit Organized Crime Commission o PAOCC. Siyang Jensen alias Antonio Lim, pero ang layo po ng kanyang original na pangalan sa kumbaga original niyang pangalan dito sa ginagamit niyang alias, no? Antonio Lim. Paano naging Lim si Yang, di ba? So napakalayo ho. So ito ay kumbaga gumagamit siya ng ibang identity o pangalan para lamang hindi malam baka ito ay may kaso doon mismo sa kanilang sariling bansa. Kaya pagdating dito, biro mo, nagbago na ng pangalan, pero apelyido niya pang Chinese pa rin. O baka kaya binago ito dahil sa baka may problema nga ito dun sa kanyang sariling bansa, di ba? Ayun ho dito, ang kapatid o manunid dating presidential advisor ni Digong na si Michael Yang ang nahuli sa NAIA 3. Dinayon po dito, dinakip siyang Jensen ang
na kung saan ay dumating ito sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 lula ng Cebu Pacific flight mula sa Cagayan de Oro noong Huwebes ng gabi. Okay, siyang Jianxin, 55 years old, ay nakatatandang kapatid ni Michael Yang o Ming Yang. So si Michael Yang pala ay may alias din, Ming Yang, samantalang Michael Yang ang ginamit niya. So ibig sabihin, ito yung ginamit niya dito sa ating bansa na pangalan, Michael. Etong si Michael, kung tutusin, alagad to ng Panginoon, no? Pero dito, naging alagad siya ng demonyo, di ba? Na kung saan dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong President Rodrigo Roa Duterte, isa sa hinahanap ni Santa Rosa, Laguna Representative Dan Fernandez sa isinagawang House Quad Committee hearing noong September 19, 2024, itong kasalukuyan taon, na kung saan itong si Michael Yang ay puganti na rin, di ba? Kasi masasabi natin ito, puganti na rin dahil talagang nagtago na. Lalo na't nalaman na talaga yung katotohanan kung ano at sino siya. Ano yung kanyang sadya, ano yung kanyang plano, ano yung kanyang pagkatao, ano yung kanyang ginagawa dito sa ating bansa. Na kung saan ay mananagot talaga siya, lalo na't nagsalita na si Colonel Lacerto at iba pa. Lalong-lalo na nai-involve yata itong si Michael Yang sa usapin patungkol dyan sa Pogo, maging doon sa Mexico, Pampanga, maging sa iba pang mga usapin. Kaya siguro hindi na talaga lumantad dito. So dito po, may kinakaharap itong deportation case dahil sa undesirability at misrepresentation matapos itong magpakilala na isang Pilipino at pagpalsipika ng impormasyon sa Securities and Exchange Commission Philippine Sanji Corporation na pag-aari nito. Siyang ay nasa kustodiya ng PAOCC. So okay, dito mga minamahal ko mga kababayan, may kaso pala to, no? Itong kaso niya na kung saan anong tawag dito, misrepresentation, undesirability at misrepresentation matapos itong magpakilala na isang Pilipino, kahit Chinese naman talaga. Pero sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, pakikilala naman talaga natin kung tutusin kung Chinese o Hapon, Amerikano, Indiano. Lalong-lalo na kapag trabaho mo ay nandiyan ka sa NAIA. Diba? Malalaman mo yan Malalaman ng taga Bureau Immigration kung ano ba to, Chinese ba to pumasok, Amerikano ba to, Hapon ba to, taga Brazil ba to, ito ba galing sa lungga ni sa kampo ni Tarzan, di ba? Malalaman naman talaga natin yan. Ang problema kasi, yung mga Pilipinong nababayaran, yung mga Pilipinong kumbaga mukhang pera, ako saan alam naman nila na maaaring maging banta ng ating bansa o maaaring magiging banta sila ng pananakop ng ibang bansa, di ba? Pero dahil nga sa pera, mga minamahal ko mga kababayan, hindi na nila iniisip yan. Kaya nakakalungkot isipin na mga Pilipino rin ang nagiging dahilan kung bakit mababayagpag yung mga Chino na katulad nila. Biro mo mga minamahal ko mga kababayan, dyan sa Cagayan de Oro City, nabalitaan ko na itong si Michael Yang ay mayroong sariling pantalan. May nabili siyang isang lupain dyan sa Cagayan de Oro City na kung saan dyan dinadala yung mga tuloy-tuliladang shabu, diba? Dyan sa Cagayan de Oro bago nila dalhin sa iba pang lugar. Kaya dapat alamin ng ating mga nasa otoridad yung mga naipundar ni Michael Yang na kung saan ginagamit niya ito sa kanyang mga transaksyon sa illegal na droga. Siyempre, yung mga taong katulad dito, katulad ng kanyang kuya na si alias Antonio Lim,
Pero mo, Lim pa naman ang ginamit. Samantalang Yang ang kanyang apelyido. Antonio, tas equivalent pa nito, Jiansin. Biro mo mga kababayan. At bihira, alam nyo, sa totoo lang, nakakalungkot kasi alam ko itong mga ito kaya ito nakalusot. Dahil karamihan po pala ng mga Chinese na nagpalit ng kanilang mga pangalan at nakakuha ng birth certificate ay nagmula po sa Davao City. Tingnan nyo kahayupan ni Digong nyo. Lahat ng mga kilala ni Michael Yang, kaibigan, mga koneksyon sa Pogo, lahat po sila na mayagpag. At balita ko mahigit sa 3,000, hindi lamang, sobra pa, na kung saan ay nandito po sa ating bansa na nagpapanggap ng mga Pilipino o Filipino-Chinese. No, na kung saan ay nakakakuha ng mga papeles, katulad po ng ng driver license, di ba pa? Mga kababayan, baka magulat na lang tayo, baka kung napapanood nyo po ninyo, kung napapanood nyo yung Pulang Araw, baka po matulad tayo dyan. Na dahil sa katanghan natin, marami mga babae ang mamumulestya ng mga Chinese na sasakop sa atin. At baka maraming mga lalaki ang tutusukin ang mga daliri ng karayom para lamang umamin sa mga dapat hindi nilang sabihin. Baka maraming mga lalaki ang balatan ng buhay. Baka marami sa mga kababayan natin ang pagbabarili na lang ikulong sa sarili nating bayan dahil sa ating kapabayaan. So, para sa ating mga kababayan, dapat maging alisto tayo. At tama yung ginagawa ng ating mga nasa gobyerno, lalong-lalo na po yung nasa PAOCC, maging yung dumakip sa kanila, yung Bureau of Immigration o BI. Tama yung ginagawa ninyo. Sana laging ganun. Sana laging mag-combine itong PAOCC at Bureau of Immigration. Ang sa ganun ay isa-isa na nating mapalayas dito sa ating bansa yung mga taong hindi naman taga dito. Tapos saan ay gumagawa lamang ng mga kabalbalan, gumagawa lamang ng mga kahiyupan, gumagawa ng hindi magaganda, na kung saan ay nakaka-apekto po sa ating bansa, na kung saan ay maraming nabibiktima. Katulad na lamang po na nangyari dyan sa Banbantarla, na kung saan napakarami mga banyaga na pinatay, na kung saan ginawang libingan pa yung bansa natin ng mga taong tinotorture nila, maging dyan sa Porac, Pampanga. Di ba? Kaya mga kababayan ko, sana bago matapos ang termino ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay matapos na ang lahat ng ito. At sana, bago matapos ang kanyang termino, ay mailagay na sa mga tamang lugar o sa kulungan yung mga taong matagal na mayagpag sa kanilang mga kasalanan o sa kanilang mga kahiyupan. So, sa susunod po, abangan mo natin yan, yung nangyari, kung ano ang magiging kalalabasan o ano ang magiging resulta sa kabila ng nahuli na nila itong kapatido ni Michael Yang na alias Antonio. Ewan ko lang kung anong gagawin ni Michael Yang, dahil sigurado kung ewan ko lang kung lalabas ba siya, ewan ko ba kung magpapakita siya dahil kuya niya na ang nakasalalay. Baka, pero alam niyo, malaking tulong dahil naniniwala ako na baka humarap din ito sa Kamara o di naman sa Senado. Baka marami silang makuhang impormasyon dito sa kapatid ni Michael Yang, na kung saan ay talagang namayagpago dito sa ating bansa. Dahil ang sarap-sarap dito sa ating bansa. Ito ay nagiging taguan ng mga hayop, mga kriminal sa iba't ibang panig ng mundo, no? Kasi dito pera-pera. Basta may pera ka, lahat magagawa mo. Pulis, mababayaran. Abogado, mababayaran. Lahat ng mga departamento sa ating bansa, mababayaran. Kaya nakakalungkot lang. So, okay, dumako naman po tayo sa usapin po dito po kay Rodrigo Roa Duterte, na kung saan po ay teka lang po, bago po tayo dumako pala doon, maliban pala doon sa kapatid ni Michael Yang, naalala ko nga pala, parang nakarang mga araw lamang ay nahuli din yung tinatawag nila na DBM, o yung dating DBM executive sa Parmali scam, na kung saan ay nadakma din ng CIDG, hindi sa airport kundi sa
kung di ako nagkakamali nadakip ito ng CIDG ng ating mga kapulisan kasi ayon po dito September 18, 2024 taong kasalukuyan nadakip na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang dating Executive Director ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o DBM na si Attorney Lloyd Christopher Lau kaugnay sa pagkakasangkot niya sa 4 bilyong piso na sa Parmali scam sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic sa bansa. Diba? Kung maalala po ninyo, kasabwat ho ito. At ayon ho dito, nahaharap si Lau sa kasong paglabag sa Republic Act 3019 o 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay sa umano'y illegal na paglilipat ng pondo para sa COVID-19 supply. Ayon kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco, nadakip sila sa Ecolan, Davao City bandang alas 11 ng umaga. Nadagip ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Associate Justice Maria Teresa B. Mendoza Arcega, Chairperson of 1st Division ng Sandigan Bayan na may petsang September 12, 2024. Matatandaan, ilang ulit na sinubukan ng Senate Sergeant at Arms na isilbi kay Lau ang kanyang arrest order sa dalawang condominium unit nito sa Quezon City pero hindi ito natagpuan. Wala umanong tao sa unit na 324 habang okupado naman ng unit 326 na kapwa nasa pangalan ni Lau ng empleyado ng Housing and Land Use Regulatory Board kung saan nagwala sila bago nailipat sa DBM. Inakusahan si Lau ng pagpabor sa Parmali Pharmaceutical Corporation dahil sa paggitna umano ni dating Economic Advisor Michael Yang. Ini-award umano ni Lau ang 8.5 bilyong kontrata ng Parmali para sa supply ng gobyerno na face mask, face shield, personal protective equipment, PPE at least kit sa kabila ng 622,000 lang nitong kapital at kawalan ng kontrata sa gobyerno. Biro mo ang binigay sa kanyang kontrata ni Lau 8.5 bilyong kontrata sa Parmali, samantalang ang puhunan ng Parmali ay wala pa 1 milyon pala. Halos sobra lang ng konti sa kalahating milyon. 625,000 lang. Grabing kalokohan to. Diba? Sa ngayon ay pansamantalang nasa kustodiya ng CIDG Regional 11 si Lau para sa dokumentasyon at lamang dokumentasyon at tamang disposisyon. Okay. So ito po yung parang talagang kinakarma na yata talaga itong mga Duterte, Talagang pati yung mga tao ni Duterte na kung noon ay namamayagpag, doon ay nagagawa nila lahat, pero ngayon ay hindi na. Kumbaga talagang masasabi mo na dumating na talaga yung panahon na talagang ang administrasyong ito ay talagang tumutuligsa at talagang nililipol lahat ng mga sa tingin nila ay banta sa ating bansa, banta sa kaligtasan ng mga Pilipino na kung saan nagiging biktima nila. Yun ang kagandahan, diba? So dito po dumako na po tayo sa usapin patungkol po kay Digong na kung saan ay talaga parang kinakarma na. Talagang binuhos na yata sa kanya ng Diyos lahat ng karma. Na kung saan pinapakita niya yata ng Diyos sa kanya na Duterte, eto ka na ngayon. Hindi ikaw yung katulad doon na kung saan ay napakayabang.
na para bagang walang katapusan ng buhay mo. Na para bagang ikaw na yung pinakamatapang, ikaw na yung pinakamayaman, ikaw na yung pinakahari, ikaw na yung pinakamatapang sa lahat. Diba? So, alam nyo, nung ayon po dito ano po natin nasabi? Kasi dito po, talagang kung dati po ay nangunguna si Rodrigo Roa Duterte dahil nga sa kanyang estilo, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga sinasabi na kung saan napakarami mga Pilipino ang napapaliwala niya. Diba? Ilalagay niya sa bulsa niya. Pero ngayon, ayon po dito patuloy ang pangunguna ng magkapatid na sina CIS Party List Representative Erwin Tulfo at broadcaster Ben Tulfo sa third quarter senatorial survey na isinagawa ng Independent Polls 3 Okta Research. Ayon po dito, sa survey noong August 28 hanggang September 2, tinanong ang 1,200 respondents ng if the May 2025 elections are held today, who will you likely vote for as senator? So yan po ang tanong. Ngayon, ang lumabas po sa survey, nasa 60% ang nakuha ni Erwin Tulfo habang 57% naman ang nakuha ng kapatid niyang si Ben Tulfo, host ng investigative show na Bitag, para makuha ang una at pangalawang pwesto. Sabi naman po dito, nakabuntot sa kanila si dating Senate President Vicente Tito Soto III na may 50% at Senator Christopher Bongo na may 49. Mukhang siniswerte pa si Bongo na mukhang manggay yung mukha na kung saan ay kilala natin na aso, buntot ni Rodrigo Roa Duterte, no? Pareho namang may 44% sina dating Senador Panfilo Lacson, Ping Lacson at Senador Ramon Bong Revilla Jr. Buti naka 44% ka ba? Kung ito si Lacson pwede pa. Pero itong si Bong Revilla na may latak na, may kaso ng plunder ito, ay mukhang dapat lang mawala na to. Dahil ginagamit na lang niya yung pagiging artista niya. Pero sa totoo lang mga binamahal kong mga kababayan, wala naman talagang pakinabang to. Kumbaga wala itong naiaambag na maganda talaga sa pagiging senator. Diba? Pangpito si Senadora Pia Cayetano na nakakuha ng 35%. Bumaba si Cayetano habang Senator Francis Tolentino at si dating Senador Manny Pacquiao ay parehong may 34%. 34%, okay na rin yun. Nakadikit sa kanila Senadora Amy Marcos, Senador Lito Lapid at dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kung saan ay may parehong 33%. Inuokupahan nito nina Marcos, Lapid at Duterte ang 7 to 15 spot. So sa madaling salita mga kababayan ko, talagang kung dati number 1 si Duterte, ngayon ho ay nasa ilalim na. Bakit po gano'n? Bakit po ganyan? Na kung saan yung dating nagmamalaki, dating kalam kung sino, na napapaniwala niya yung taong bayan, nasa baba na. Iyon po siguro ay sa kadahilanan na ang taong bayan talaga ay namulat na sa katotohanan. At yan siguro ang dahilan na kung saan kaya wala na talaga. Kumbaga ito yung naging kabayaran, ito yung naging bunga ng lahat ng ginawa ni Rodrigo Roa Duterte sa ating Pangulo o sa taong bayan o sa mga taong ipinapatay niya na walang kalaban-laban. Kaya mga kababayan ko, nakita ko na talagang wala na pag-asa. Dahil marami na sa mga kababayan natin na talagang namumulat na po sa katotohanan. At alam na nila ang totoo at kasinungalingan. Alam nila ang tama at mali. So, sa pagkakataong ito, tila masasabi na talaga natin
na kahit pa anong gawin ng mga Duterte dahil sa kanilang mga kabulastugan, mga kasinungalingan, mga pagpapanggap, mga pagnanakaw, pagpatay, ay naisip na yata ng ating mga kababayan na wala silang karapatan na humawak ng kahit anumang mataas na posisyon dito sa ating bansa dahil sila ay banta lamang para sa mga Pilipinong ang nais ay katahimikan, kapayapaan at tunay na kaunlaran. Kaya mga kababayan ko, bago po tayo magtapos, sa mga nagtanong ho, bakit daw hindi na ako naka-face mask? At nagtatanong sila, bakit iba yata? Ikaw ba yan, EP Panyo Labrador? So tatanungin ko na po kayo. Ako po magtatanong sa inyo. Mahirap naman po kasi, di ba? Kung lagi na lang po tayo naka-face mask. So, mas ninais ko pong ganito. At least masanay kayo na ganito na po ang aura natin. Pogi naman po, di ba? Matanda na lang. Pero, importante, ako man ito, na mukha o hindi. Ang importante, iisa pa rin ang ating paninindigan. Ang kumampi sa tama at maging kalaban ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga pera at kapangyarihan. Kaya mga kababayan, maraming salamat po sa inyo lahat. Muli po, tulad po rin sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.